tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si VP Sara Duterte. Nilunsad po nila na education summit. Mukhang magtatagumpay po kasi alam po ni VP Sara kung ano po lulutasin niya, no? Marami po naging DepEd Secretary. Ngayon lang po natin nakita, ito pong yung tunay na solusyon, no? Ito po kasi talaga, ako matagal ko na nakikita to na ito talaga yung dahilan kung bakit bumababa yung kalidad ng edukasyon ng mga bata, no? Siyempre, ang pangunahin po dapat yung teacher, no? Yun yung susolusyonan mo. Yung ipo-focus mo yung teacher. Pag-usapan din po natin yung iba't ibang reaction pa rin ng mga ah, senador hinggil po rito sa naisahan sila sa PI. Tatakbo raw po sa Supreme Court si Coco Pimentel para questionin itong People's Initiative. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay, pag-usapan natin, no? Nagsimula na po yung laro sa politika ng mga Duterte. Sagutin natin lahat, no? Gusto ko po sagutin lahat, pero ito po muna. Maikli lang po rito sa mga pangyayari kasi wala pa naman ganong no? Ganun pa rin naman. Pero gusto ko nang isa-isahin tong mga binabato nila na walang katapusan . Okay, alam niyo na po, maraming salamat sa nakapansin ng ating bagong tastas. Pang ano na po yan pang biyahe na po na papunta na tayo ng Davao. So yung mga taga Davao, magkita-kita tayo dyan, no? Atin po tayo ng leaders meeting ng mga Duterte. Gayon din po, no? Attend din po para alam nila na merong para kabahan naman sila. Opo, may leaders meeting na po yung mga Duterte. Atin po tayo riyan para mapagplanuhan natin kung paano po tayo sa darating na mga panahon, no? Prayer rally rin po kasabay nung kick-off ni PBBM. Siyempre, in-expect natin na mas marami yun. Pero malay nyo, malay nyo, maraming umattend din sa Davao. Yan po mga pag-uayan na ano na pala natin. No? Okay. Ito po, may picture po dito na parang sweet na sweet si Pangulong Marcos tsaka kay VP Sara. Alam nyo, minsan mabubwisit ka rito sa mga no? Dito muna tayo. Minsan nakakabwisit po itong walang katapusan nilang paninira. Lalo na po itong mga dilawan at kakamping. Alam nyo kayong mga dilawan at kakamping, lusaw na kayo, no? Sa totoo lang, nakikisawsaw pa kayo. Kakampihan nyo pa yung tropa ni Tambi, no? Laban sa mga Duterte. Dito po ako bilib na bilib sa mga ngayon nakikita po natin na hindi po talaga anti-government lang tong mga dilawan at camping, no? Talagang anti-Duterte lang po sila. Hindi po sila yung hindi talaga sila oposisyon . Kasi ang tunay na oposisyon talagang, 'di ba? Lahat ng makikita po nila yung mga mali ng kasalukuyan. Oy, welcome to regular member, back Estesam. Sa mga nanonood po sa FB, pwede nyo pong i-share, no? I-share nyo lang po. Makikita nyo po yung intensyon ng mga dilawan at kakamping. Mas anti-Duterte sila . Mas binabanatan pa po ng mga kakamping dilawan at lahat ng tao ngayon na may kinalaman sa politika yung gawa-gawang mga issue laban sa mga Duterte kaysa sa mga tunay na issue ng ating bansa, no? Ano po ba yung mga tunay na issue? Ayan po, sa kabila po ng mga nag-landslide,
Yung Pangulo po natin umattend ng concert at wala po siya nakitang mali. Sabi niya unmissable daw, no? Alam niyo kung kay Duterte yan, natatandaan ko kay Duterte nung panahon ni Duterte. Nauna lang si Lenny na magpahayag, magpahayag lang. Pag may bagyo, nauna si Lenny na magpahayag. Nasaan ang Pangulo? Nasaan? Puta, nagwawala na. Walang ginawa yun si Lenny, nauna lang magpahayag. Sinabi lang niya, paparating na ang mga volunteer ng Angat Buhay sa bagyo. Asan ang Pangulo? Tulog pa, gisingin na pang... Ang dami nila, no? Ngayon po, nag-landslide, 15 namatay, umattend yung Pangulong Marcos ng concert ng Coldplay. Tapos nung in-interview, bakit po kayo umattend pa rin? Ang dami nangyayari sa Pilipinas. Unmissable yan. Alam niyo naman, music lover ako. Tinanggap na po ng media. Tinanggap po ng lahat ng tao. Grabe, no? Samantalang kay Duterte nun, putya. Lahat nakikita eh. Naalala ko eh. No? Mga tunay po yung issue eh. 20 pesos na bigas, puta, malapit na tayo. Malapit na tayo sa 1/4 ang 20 pesos. Ilang panahon na lang, 1/4 na 20 pesos. Malulobat pa tong aking ano. Tapos eto malupit, no? Dapat, alam niyo sa totoo lang, nagwawala na sana yung mga media ngayon, nagwawala na sana yung mga tinatawag na oposisyon, sila Laila de Lima. Kasi sa kabila ng lahat ng problema natin, problema sa loto, problema sa taas ng bilihin, talagang ina-announce na magtataas lahat ng bilihin. Ang dami pong problema. Tapos walang pumapasok ng mga yung Maharlika Fund na pinag-usapan ng matagal, wala pong epekto, wala nangyayari, no? Pondo pa lang din. Yung sinasabi nilang pag may Maharlika Fund, papasok yung mga foreign investors, wala rin po nangyari. Sa kabila po ng lahat ng yan, tsa-tsa po ang pinagkakaabalahan ng gobyerno. Kung PI ba o CONAS ba, malulutas ba ng tsa-tsa yung mga problema natin? Pero wala po nagre-react sa media, wala po nagre-react sa mga dating maiingay na Lenny supporters, mga Dilawan, kakampi. Wala po. Diretso lang. Sino po inatake? Duterte pa rin. Ano ipinang-aatake sa Duterte? Meron po bang bago? Wala. Nung panahon ni Duterte, nung siya ay presidente, ang laki ng budget sa Davao. Alam niyo, magtotohanan na po tayo. No? Mag-real talk po tayo. Ang ginawa po ni Pangulong Duterte, build sa buong Pilipinas. Ang lalaki po ng budget sa buong Pilipinas. Ako naririndi. No? Ulitin ko lang Nung panahon po ni Pangulong Duterte, build po tayo. Malalaki po ang proyekto. Yung umaangal, ako Bicol Party List. Ang laki po ng budget sa Bicol. 170 billion. Ang budget sa Bicol. Umangal ba? Etong ako Bicol Party List, sinabi ba niya, bakit ang laki ng binuhos mo sa Bicol? Hindi ka naman namin binoto. Umangal po ba? Kayo nung nagbibuild, bakit tayo nagpapatayo ng maraming kalsada, maraming proyekto? Pero nung nakita nila na may proyekto ang DPWH sa Davao, nagwawala ngayon. Bakit kayo mayroong proyekto sa Davao? Buong Pilipinas may proyekto. Buong Pilipinas. Sinabi ko na siya may kasalanan sa siya may kasalanan sa landslide. Ang sinabi ko, ang linaw naman, no? Ulitin ko sa iyo, Okasa Inada. Ang sinabi ko, linaw, no? Kung may namatayan ka ng landslide, dapat hindi ka na umattend ng concert.
Kasi ang sama ng optics ng ganun. Namatayan ka ng mga anak eh. 'Di ba? Dapat unahin mo, no? Kaysa manood ka ng concert at, 'di ba? Yun ang sinabi ko. Hindi ko sinabing pigilan niya yung landslide. Anyways, balik po tayo sa mga totoo pang mag-isip. Balik po tayo sa mga normal pang mag-isip. Alam po ninyo, kung okay lang kay Okasa Inada, pag may namatay na yung tatay, pag may namatay, okay lang na makipag-inuman o makipag-kasiyahan pa rin kahit alam niya na may sakuna. Wala tayong magagawa, kanya-kanyang pananaw yan. Di ba? Pag wala siya nakikitang mali dito sa nagaganap, na unahin yung tiyatsa kaysa sa mga presyo ng bilihin, ano magagawa natin? Ganun talaga eh. Support tayo. Yan yung pananaw niya eh. Puro ka Duterte, magbago ka na. Opo, proud po ako na Duterte. Ako pa makitid ang utak. Ako pa makitid. Nag-concert na yung presidente mo habang may... Wala tayong magagawa dyan. Okay. Pasensya na kayo sa YouTube. Hindi ko mabasa dito mamaya. Babasahin natin mamaya. Okay, balik tayo. Balik po tayo sa punto ko, no? Ito po, yung binabanat naman nila sa mga Duterte. Yan, ganyan po, no? Bawal po ba magkaroon ng malalaking proyekto sa Davao? Ang tanong ko po. Lahat po ng Pangulo, as in lahat ng Pangulo, may malalaking proyekto doon sa lugar nila. Napakabanban mo naman, Pangulo, kung wala ka naging proyekto sa iyong sariling lugar. At yan po, tinanggap na natin yan. No? Tradisyon na po sa mga Pangulo yun. Bakit po kakaiba ang Davao? Dapat hindi po pwede. Tuwan-tuwa po tayo na nag-build si Pangulong Duterte sa buong Pilipinas. Pero pag narinig natin, sino po nagkumpirma na may budget? DPWH. Bakit nila ikukumpirma? Malamang budget nila yun. Kasi kung budget po yan ng DepEd, hindi nila pwedeng ikumpirma yan. Di ba? Hindi nila pwede ikumpirma yan. Pero dahil sila po ay kinumpirma nila na may budget na ganun. Ang tanong ko, masama po ba? Pupunta po ako sa Davao, ipapakita ko po sa inyo yung malalaking project ng Davao. At sana po magpakita rin kayo ng malalaking project ngayon. Kasi naaawa nga po ako ngayon. Alam niyo kung bakit po nakakaawa ngayon yung mga tagapagtanggol? Pag tinanong mo sila ng proyekto, eto po sasabihin nila. Meron naman po sila. Pinagmamalaki po nila yung mga proyekto ni Pangulong Marcos. Baka sabihin nyo naman, napaka-unfair ko. No? Ipagmalaki po natin yung mga proyekto ni Pangulong Marcos. Halimbawa po ito. Yan. Sabi po, eto ibinahagi ni Albay 3rd District Representative Congressman Fernando Cabredo na nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas na magpapatayo ng Bicol University. Okay. So nilagdaan na po. Nilagdaan pala. Wala pang pinatatayo. Tapos ano na po sabi ng kanilang mga... Alam mo yung ibig sabihin na nilagdaan? Wala pa po naitayo kahit isang poste. Ito naman sabi ni Jun Jacinto, yung fans ni BBM. Maraming salamat BBM, tuloy-tuloy lang pagbabago. 2021 pa pala itong panukalang ito. Pero si PBBM pa ang pumirma. Ano bang ginawa ni Kanor? Tinanong pa po kung ano daw ang ginawa ni Duterte. Pinirmahan pa lang po ni Pangulong Marcos. Kulang po kayo. Wala pa po ni isang poste, pinagmamalaki nyo na. Ganyan po sila magmalaki. Pumirma pa lang, wala pa na itayo kahit isang poste, no? Nagmamalaki na. Ano pa? Baka sabihin nyo, inaawat natin.
Ano pa po? Oh, sikat si Pangulong Marcos ha. Trending sa buong mundo. Marami pa po silang proyekto eh. Magbigay tayo ng halimbawa. Ayan, ito po. Ito balita ah. Ayan. PBBM promises pa lang to fully rebuild NKTI. Yan po yung National Kidney Institute. Fully rebuild. O, so promise pa lang po. Pinagmamalaki na nitong mga supporter. Nung pong panahon ni Pangulong Duterte, sa maniwala kahit sa hindi, build po ang naganap. No? Hindi po namin pinagmamalaki yan. Ito, ang pinagmamalaki nyo po ay promise. Ang pinagmamalaki nyo ay pirma pa lang. Ito pa isa. The construction of LRT to 3 km West Extension Project which links to Recto and Tondo area is targeted to start next year. O, target pa lang, pero grabe kung magmalaki. Walang halong yabang pag nagtrabaho si PBBM, tahimik lang. Talagang tahimik yan, wala pa na itatayo. Kayo naman, pinagluloko nyo ka. Target pa lang simulan next year. Alam niyo yun, target, sabi target naming simulan next year, 2025, yung LRT. Target na magsimula. Hindi pa po nagsisimula. Pinagmamalaki na nitong mga tukmon. Opo. Hindi na naman tayo nagkakaunawaan eh. DPWH po na pondo yan. No? Hindi po yan kay Pulong. DPWH po. Naintindihan po ninyo? Masama po ba yung ginawa ng DPWH? Ganito kasi yan, kung ako po magtatanong, sabi ng DPWH, meron pong pondo rito, yung First District po ng Davao o kung ano man yung distrito ni Pulong. Meron pong pondo, 51 billion. Ano po nangyari sa pondo? Di ba dapat yun yung tanungin nyo? Ano nangyari sa pondo? Binulsa po ba ni Congressman? Pinaghatian nyo po ba ng DPWH at saka ni Pulong? Malamang sasagutin kayo ng DPWH. Bakit hindi nyo tinatanong yung DPWH kung saan napunta yung pondo na 51 billion? Yun yung sinasabi ko kanina pa eh. Tinapos nyo kasi tinanong yung DPWH, totoo ba nagkaroon kayo ng pondo dyan sa district ni Pulong? DPWH to ha. Totoo ba nagkaroon kayo ng pondo for the last 3 years na 51 billion? Ay, opo. O ano sagot dapat na susunod? Tanong nyo dapat na susunod. 10 na punta. Kung interesado kayo. Pero kung ang layunin nyo mang intriga, ganito lalabas. Meron po bang 51 billion na pondo na punta dyan sa inyo? Ay opo, kinukumpirma po namin, DPWH kami. Meron pong pumasok na pondo. Okay, tanyo na, may pumasok na pondo. Hindi kayo interesado kung ano nangyari ron sa pondo. Anong uri kayo? Dapat ang tanong nyo, ano po nangyari sa pondo na yan? Yan po ba'y naipatayo? Ano pong proyekto yan? Okay, tanyo, hindi natin alam. Kasi pinuputol lang nila. Hanggang doon lang sila sa 51 billion, mang-i-intriga na. Intriga lang eh. Ang totoo kasi niyan, kung may issue ganito, ayon po sa COA report, nawawala ang 40 billion sa 51 billion dahil napatayo lang 11 billion. Wala pong ganun. COA report po yung pinagbabatayan kung merong mga nakawan na naganap. Di ba? Pinuputol nyo. Parang si Sara Duterte yan. 125 million pesos
Ginastos ng 11 araw. Ha? 11 araw lang ginastos? Ang tanong, illegal po ba yun? Hindi. Para saan po yung pondo? Para gastusin. Pag hindi mo ginastos yung pondo, yun po ang mali. Binigyan ka ng pondo, hindi mo ginastos. Yun po ang pinakamalaking pagkakamali ng isang ahensya. Pag hindi mo gastusin. Pero sa kanila, ay ginastos. Yung pondong binigay, bakit ginastos? Bakit hindi mo gagastusin? Pondo yun. O, bakit siya magsasalita para sa iyo, Habilyo? may record yung House of Representatives. Congressman yung nag-aakusa eh. Di kunin nila sa House of Representatives kung totoong may 51 billion. Ang tinanong nila, DPWH. Sasabihin ng DPWH, meron pong pumasok dito sa district namin. Malamang district yan ni Pulong yung pinagtanungan. Meron pong 51 billion. Ay, hindi na nila tinanong kung saan ginastos. O, intriga lang eh. Di ba? Ganun yun eh. Tapos na po yan. Ano ba yung COA na sinasabi mo? Dapat nga nagpapakita na kayo ng COA dahil sabi diyan hanggang 2022 yan. Ano na ba ngayon? 2024 na. Habilyo. Wala. Magreklamo nga kayo. Bakit hindi nagrereklamo yung congressman? Bakit hindi demanda? Ibig ba sabihin, pwedeng magdemanda? Natural, si Duterte nga na tatay, dinimanda ng congressman. Mas bilib pa pala ako kay Franz. Nakakita siya ng kademanda, nagdemanda. Yun yung sinasabi ko, no? Gusto lang nilang intrigahin. Naapektuhan ba yung mga Duterte? Hindi rin. Mataas pa rin ang mga Duterte. Hanggang ngayon, sino yung naapektuhan? Yung amo nila. Hindi na naglalabas ng survey. Kahit may pampasarvey, bakit? Kulelat lagi. Okay, punta na tayo rito. Doon lang ako nagtataka. No? Ang daming problema, nakatutok lang tayo sa Duterte. Okay, gaano po kagaling si BP Sara bilang DepEd? Lahat yan. Binabanata na naman si BP Sara. Wala kang edukasyon, hindi ka teacher, wala kang kinalaman sa education, bakit ka DepEd Secretary? Sasagutin ko kayo kung bakit siya DepEd Secretary. Kasi inappoint siya. Ang gusto niya nga, kung totohanan, DND. Di ba? Hindi binigay sa kanya yung DND, Department of National Defense. Kung ano binigay sa kanya, a good soldier, tinanggap niya at nagtatrabaho. Ano po pagkakaiba ni BP Sara sa mga naunang DepEd Secretary? Bakit bumababa pa rin po yung kalidad ng edukasyon kahit na maraming mahuhusay na DepEd Secretaryng nauna? Ayaw nilang tumbukin yung problema ng edukasyon. Ang susi po sa, ano sa tingin nyo susi? Tayo, nagka-pandemya tayo eh. Lalong bumagsak ang edukasyon. Bakit? Self-taught yung mga bata eh. Ang nagtuturo sa kanila, module. Magulang nila nagtuturo. So ano pala ang susi para sa magandang edukasyon? Teacher. Pero yung palakad noon ng DepEd, nakita po ng DepEd ngayon, ang dami pong pinagagawa sa mga teacher. Labas sa pagtuturo. Kaya ang focus, kaya ang daming umaangal sa inyo. Bakit pinatanggal yung mga yan, pinakamagandang halimbawa, dekorasyon. Nakabatay sa pag-aaral yun. Pag may dekorasyon, contest yung dekorasyon. Una, nagagastosan ng teacher. Pag hindi makapal ang teacher na manghingi sa mga magulang pandekorasyon, sarili nilang bulsa yung pande-decorate nila. Mas malaki pa yung class, kopyahin nyo na lang yan. May ginagawa si teacher. Ngayon, hindi na po pwede. Very basic.
pagpukusin mo yung mga teacher sa pagtuturo. No? Eh, yung mga magagaling na teacher natin, coach. Coach ng contest ng science, coach ng contest ng math. Huwag nyo pong sabihin na nakakapagturo pa yung pag malapit na yung ang pinakamagagaling na teacher. Sila siyempre gagawing coach, di ba? Magko-coach po yan. No? Magko-coach po yan dahil magaling siya. May papanalo niya. Nanalo sa division. Alam niyo po, nariyan sila, nagtuturuan sila na, ito, pinakamagandang halimbawa, baka hindi niyo to nakikita. Pinakamagaling kang teacher, ginawa kang coach. Malapit na laban. Alam nga namang iuwi mo yung bata o pag paiwan mo sa school. Wala namang bayad overtime, magagalit yung magulang ng bata. Hindi po. Kailan kayo magtuturuan? Habang may klase. Habang nagkaklase si teacher, kopyahin nyo na muna class, nag-ano lang kami. May ginagawa lang si ma'am. Tinuturuan niya yung bata. Nanalo yung bata. Division level. Panlaban, same teacher pa rin. Nasa region. Training uli sila ng bata. Excuse sa lahat yung bata. Excuse sa math, sa science siya eh. Excuse sa math, sa PE, sa araling panlipunan. Training lang sila ng training. Nanalo na naman sa region. Napunta sa national level. Isang taon ng training yung magaling na teacher. Hindi na nakapagturo ng maayos. Yan yung sinasabi ko na nakita kagad ni VP Sara Duterte. Kaya tiwalang-tiwala ko gagandang education system natin. Huwag nyo lang madaliin. Kauupo pa lang, wala pa nga nagagawa. Ay, bakit tayo? Ito lang ang ating ano. Mababa tayo sa test natin. Alam nyo, pati ang test na yan, no? Bilib din ako ron kay matandang Briones. Kasi for the first time, sumali tayo dyan sa test. International test yung PISA na yan. Hindi siya natakot. Ano kung mababa tayo, sabi ni Briones. Di malalaman natin standing natin. Yun, nalaman natin, kulela tayo. Hindi dahil sa nakaupong sekretary. Actually, yung dalawang huling sekretary, si Briones tsaka ngayon si Sara Duterte, sila lang talaga yung nag-iisip kung paano malulutas yung problema edukasyon. Ngayon, yung mga bumabatikos, ano yung mga pinoproblema pa lang lagi? Kulang tayo ng classroom, kulang tayo. Tama po yun. Di budgetan nyo. Kung gusto nyo ng classroom, budgetan nyo. Ngayon, pag binadgetan nyo yan, kasi yung kaya kulang ng classroom sa ideal 25 bawat isang classroom. Ideal yun. Ilan ba ngayon? 50. Magkukulang talaga kasi dodoblehin mo. Dodoblehin mo rin yung teacher. O asan ka kukuha ng budget para doon? Meanwhile, kung wala pang pambudget doon dahil hindi pa tayo mayamang bansa, hindi natin kayang sabayan yung, pwede sana. Lutas lahat yan. Kinuwenta ko na yan. Kayo magkwenta, mag-self-kwenta kayo ngayon. 1.1 million ang isang classroom. Kwentahin nyo. 159,000 ang kulang na classroom. Pasok yan sa 500 billion na ayuda. Sobra pa. Kung yung ipaproper lang natin yung pagbabudget, hindi naman po yung Department of Education na nagbabudget House of Representatives. Oo, ako na bulag. Ganda ng paliwanag ko, bulag pa rin ako sa iyo, di ba? Ano magagawa natin? Ayaw mo, ikaw naman bingi. Pinapaliwanag ko na sa iyo yung ginagawa ni VP Sara Sasabihin mo pa lang, mo lang na panatiko ko. O, panatiko na ako. Kasi magagaling talaga yung mga Duterte. Ano magagawa mo? Hindi ako hindi ako magkukunwari. Matagal akong hindi tagahanga ng mga politiko. Ngayon lang po ako humanga sa mag-amang Duterte. Masama po ba?
Hindi ako magkukunwari sa inyo, hindi ako panatiko na nakikita. Utot nyo, panatiko ko. Eh, ano ngayon? Kung ganyan kagaling yung hahangaan mo, okay lang maging panatiko. Mas malupit ikaw, panatiko ka dyan sa presidenteng ganyan. Di ba? O, tatanggalin na kita kasi mukhang ayaw mo namang makinig sa akin. Okay. Punta na po tayo kay Coco Pimentel. Ayon po kay Coco Pimentel, siya raw po ay haharap, no? Haharap po siya sa magharap po siya ng reklamo sa Supreme Court. Basahin po natin tong actually gusto kong sagutin lahat eh. Kaya lang kulang-kulang tayo sa oras. Kaya mamaya pag panahon ng tanungan, magtanong po kayo para masagot po natin lahat, ha? Magtanong ka, huwag ka makipagtalo lang. Wala namang katuturan, panatiko ka ba? Oo. Eh ano ngayon? Asa na ba yung kay Coco Pimentel? Nawala yung kay Coco ka. Nabura yata. Oh, pabalik-balik lang po sila ngayon. Confidential fund na nung Davao City Mayor si Sara Duterte, yun ang binabanatan. Hanggang 2028 yan, wala mabanatan eh. Ito po. Senate Minority Leader Coco Pimentel said he and possibly with other lawmakers would ask the Supreme Court to intervene amid the Commission on Election continuous acceptance of signatures for People's Initiative. Ayon kay Pimentel kasi, wala pa pong malinaw na batas tungkol dyan sa People's Initiative. Bakit po parang alam na ng COMELEC yung gagawin nila? No, kina-question niya eh. Bakit yung COMELEC, alam na alam nila kung ano yung gagawin nila, tinatanggap nila, ministerial daw, alam na alam nila yung ginagawa nila, no? Samantalang ang kino-question ni COMELEC, asan yung malinaw na batas tungkol diyan sa People's Initiative? Kung wala namang malinaw na batas sa People's Initiative, bakit tanggap kayo ng tanggap ng pirma? Tama rin naman. ito kay Carpio, dating Supreme Court yun. Sabi ni Carpio, hindi ka po pwedeng mag-amend na gagamitin mo yung People's Initiative. Ay, hindi ka pwedeng magbago ng konstitusyon, gagamitin mo yung People's Initiative. Amendments lang. Eh, hindi ba amendments lang yung ano? Yung, hindi ba amendments yung pinapipirmahang People's Initiative? Eh, iba eh. Babaguhin mo na yung parang sa People's Initiative kasi, gusto nila na joint na botohan yung Senate tsaka House. Ano ibig sabihin nun? No? Pag joint yung Senate at tsaka House, mawawala na ang silbi yung Senado. Hindi po yun yung intensyon ng saligang batas. Parang binago mo na kagad eh. Biruin nyo, sa totoo lang po, ang Senado at saka House of Representatives, separate voting kung magpapalit lang ng pangalan ng kalye o magpapalit ng pangalan ng eskwelahan. Pero magbabago ng konstitusyon, joint sila. 317 tapos 24 lang. Eh di parang wala na pong Senado nun. Yun nga inaangal nito ni Joel Villanueva eh. Logic lang. Ilan ba yung boto ng isang congressman? Merong congressman, 2,000 lang naging congressman na. Sila pinakamababa, 15 million. Incomparable. Mukhang nanlalait sila, pero yun ang katotohanan. Binuboto sila buong Pilipinas eh. Tapos ang boto ng congressman tsaka ng senador, magkapantay lang.
Hindi nararapat, di po ba? Dapat separate ang voting. Yun yung laman ng pinipirmahan sa People's Initiative. Mag-joint na botohan. Ika-count na isa yung congressman, isa lang din yung senador. May logic yung Senado, di ba? Kaya lang, bakit may kaya lang? Nawaisan kayo eh. Nawaisan kayo ang una kasing ginawa ng leader nyo, nagyabang. Eto na. Hindi ako papayag na malulusutan ako ng political amendments. Magre-resign ako. In-announce kanina ng Pangulo ng Pilipinas. Pabor siya na i-amend yung political. Okay. Alam po ninyo, sa totoo lang, pati tayo, no? Nadadamay tayo rito sa, damay na damay po tayo rito sa damay na damay po tayo rito sa Chacha. Sa mga debate sa Chacha. Ang nakakalimutan natin, ito po ba talaga ang lulutas sa ating mga problema? No? Pag po ba nagkaroon ng bagong konstitusyon, 20 pesos na bigas? 20 pesos na bigas. Bakit? May bago na tayong konstitusyon. Mawawala na po yung mga smuggler. Yung ma-check na po yung unti-unting bumabalik ng mga drug lords, drug problem ng Pilipinas. Yan po yung sinasabi natin eh. Dapat yung gobyerno, tinutugunan niya yung mga suliranin. Ang tagal na nito. Hahaba pa po to. Pupunta sila na Supreme Court, magdedebate sa Supreme Court, lalabas yung Meanwhile, nakatenga po lahat. Lahat ng puwersa, nakatenga tayo, naghihintay tayo kung babaguhin ang konstitusyon o hindi. Meanwhile, hindi pa rin nalulutas yung mga problema natin. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong. Mapa FB man o mapa YouTube. Yan. Pagtanungin din natin yung mga taga FB. Nag-e-effort